Gulat ako. Sige po, good morning po sa ating lahat. Live na lang po tayo sa ating online. Mula po dito sa Potter's Place Christian Fellowship, dito po San Mateo Rizal, Philippines. Welcome po namin kayong lahat. Kasama po sa online, no? Sa isang mapagpalang linggo na ibinigay sa atin ngayon ng ating Panginoon. Alam natin na mapagpala ito sapagkat makikinig po tayo sa salita ng ating Panginoon at magbibigay tayo ng papuri parangal sa ating buhay na Diyos na marapat lamang nating sambahin, purihin, at parangalan. So, welcome po ngayong first Sunday, second Sunday of February. Ayan, nakalipas na po yung isang buwan ng 12 buwan ng isang taon. Kamusta na po yung inyong mga New Year's resolution? Buhay pa ba? So tayo po ay mananambahan ngayon. Ang sabi po ng Scripture, kung meron 2 o 3 na nagtitipon, nananalangin, nagpupuri, nagpabigay parangal sa Panginoon, nandoon siya sa ating kalangitan. Kaya narito po ang ating Panginoon, kaya bigyan natin siya ng papuri at parangal sapagkat siya ang ating Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan, libre, walang bayad. No? Ang kailangan lamang natin ay tanggapin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at papasukin siya sa ating puso, baguhin ang ating mga puso at tayo po ay magpasakop, no, sa ating Panginoon. Pero una po sa lahat, babatiin muna natin yung mga may kaarawan ngayong February. Ayan. So, birthday ni Joshua pala nung February 7. Joshua Bersosa, happy birthday sa iyo. Birthday din po ni Laila Marshall sa February 11. Okay? Sana nandito siya para mabati natin sila personal. Birthday din po ng ating kaibigan, no? Kaibigan ng church, si Doktora Dea Millora sa February 15. Okay? At birthday din ng kapatid ni Teacher Lida, si Nenet, sa February 16. At maging si Kyle, no? Dahil palang birthday ng mga kapatid ni Teacher Lida ngayon. Si Chris Lauron sa February 22. Pag nakikita kami niya, sabi niya, opo, pupunta na ako sa church. Parang isang taon na yung Chris Lauron. Hindi ka pa rin nagpupunta rito. At birthday po ni Clarky, no? Sa Clark Amoroso sa February 24. Ayan. Maging sa 27, ang ating mahal na nanay, si Nanay Giyang, ay birthday po niya sa February 27. Ayan. So, yun po yung mga may birthday sa February. Nawa, batiin natin sila pag nakita natin sila. At ngayong February ay maraming mangyayari ngayon, no? Yung wifi ni RJ. Di ba aling wala si wifi, may wifi naman eh. Sige po. So, binabati rin natin yung ating mga bagong salta sa Potter's Place Christian Fellowship. Pag tinawag ko po ang inyong pangalan, tayo po ay tatayo at sasayaw. Ay, hindi. Tatayo lang at papalakpakan namin kayo. Ayan. Si Hans Esguera. Ayan, palakpakan natin. Woo! Nako, meron tayong potential na player. Pinapatayo rin natin si Derek Ariola. At si Glenmer Toviera. Glenmer Toviera. Toviera, okay. Teacher Annie Toviera. Baka kilala nito si Toviera eh. Ayan. At si Daryl Loresto. Ayan. Welcome po sa Potter's Place Christian Fellowship, no? At sabi ko nga, dito, minsan lang kayo guest, ha? Pagbalik ninyo, hindi na kayo guest. Para bumalik kayo, ha? Okay, pwede mo maupo. At gusto nyo kumanta? Ay, hindi. Sige. Oo, sige po, pwede po tayo maupo. Welcome, ha? Welcome. No? Kayo ay always welcome sa Potter's Place Christian Fellowship. Okay? So, parating na po yung natin mga kasamahan. At habang sila po'y parating na, tayo po'y magpapasimula na rin ang ating panambahan. Tinatawagan ko po si Kuya Mark Dapogi. The only Mark Dapogi.
sa Potter's Place. Good morning po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm 41, verses 4 to 10. Sabi po dito, "Who has done this and carried through, calling forth the generations from the beginning? I, the Lord, with the first of them, and with the last, I am He. The islands have seen it and fear, the ends of the earth tremble. They approach and come forward, they help each other and say to their companions, 'Be strong.' The metal worker encourages the goldsmith, and the one who smooths with the hammer spurs on the one who strikes the anvil. One says of the welding, 'It is good.' The other nails down the idol so it will not topple. But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, you descendants of Abraham, my friend, I took you from the ends of the earth, from its farthest corners I called you. I said, 'You are my servant.' I have chosen you and have not rejected you. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Maraming salamat po sa salita ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, kami po ay narito, Panginoon, sa paanan ng iyong trono ng pagpapala. Lumalapit na may pagpapakumbabang puso, lumalapit, Panginoon, na kinikilala lahat ng aming mga kahinaan, kasalanan, bago po kami lumapit sa inyo ng tuluyan, Panginoon. Dalangin po namin, O Lord, sa araw na ito, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan at patuloy, Lord, na makonvict ng puso ng iyong mga anak. Alam po namin, Lord, na ikaw lamang, O Lord, ang kapangyarihan mo lamang, ang patuloy na kumikilos sa aming kalagitnaan. Hindi man namin ito nakikita, pero ito po'y patunay, Lord, na ikaw ay patuloy na kumikilos at nagbabago ng puso ng mga anak mo na nandito sa PPCF. Salamat, Lord. Tinataas po namin, Panginoon, kapangyarihan mo rin, Lord, na pangunahan ng aming pastor. Nilalagay po namin siya, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay, sa proteksyon, Lord, sa anointing, Panginoon, magmula ulo hanggang talampakan, Lord, upang ang iyong kapangyarihan, ang banal na salita mo, Lord, ang magbigay sa amin ng kalakasan, ang magbigay sa amin ng pag-asa, ang magbigay sa amin ng katapangan, Lord, para ang banal mo salita ay may pahayag sa lugar kung saan mo kami tinawag. Salamat, Lord, maging ang music ministry na siyang tinawag mo rin, Lord, upang ihanda ang puso ng mga anak mo na narito. Upang palambutin at pagtaniman, Panginoon, ng iyong buto ng pananampalataya sa ikalalago ng bawat isa. Salamat, Panginoon. I-bless mo po ang lahat. I-bless mo po ang mga kapatid na wala pa rito hanggang sa oras na ito. Ingatan mo po sila sa pagbabiyahe nila hanggang makarating sa lugar na ito, maging yung mga nasa online, naming mga kapatiran, Panginoon, ay dalangin din po namin kung paano namin nararanasan ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Siya rin po ang dalangin namin, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ay abutin ang lahat ng mga namulalan po sa panahon pong ito, Panginoon. Patuloy namin dalangin na magpakatapang po kami at patuloy namin dalangin na samahan mo po kami habang ginagawa at ginagampanan po namin ang tungkulin iniyata mo sa aming balikat. Salamat, nakikita po namin, Panginoon, ang panahon na ito. Tawagin niyo muna po lahat, dalhin niyo po rito, Panginoon, ang mga anak mong pinili para makasama namin sa pagpupuri at pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hindi po kami uuwi ng talunan. Hindi po kami uuwi ng luhaan. Kami po ay maging mapagtagumpay sa kapangyarihan ng banal na Espiritong kumikilos sa amin sa bawat oras ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga nagdaranas ng karamdaman, kagalingan ng aming dalangin. Sa mga problema, abutin niyo po, Panginoon, ang bigyan ng solusyon ang bawat isa. At patuloy, Lord,
na ang presensya mo ay maghari sa PPCF Church, Panginoon. Salamat po muli. At lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, manatili po tayo na nakatayo at batiin po natin ang bawat isa ng Oh, I Love You with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita Sa Panginoon, nakikita ko kawalatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko kawalatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Ayan, maaari na po tayong makaupo. Ayan, good morning po. Ayan, good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang linggo po. Ayan, no, unang linggo ng buwan ng Pebrero. Opo, no, natapos na tayo ng isang buwan. Pakiramdam ko po yung isang buong January na yun, isang taon yun eh. Ang haba po ng January. Ang tagal po natapos. Opo, no, so pero po ang isa pong hindi natatapos ay ang biyaya ng ating Panginoon. Yan, no? Hindi po natatapos yan. Kaya po, no, tinatawagan ko po lahat ng gustong magpatotoo dito po sa ating harapan. Opo, lahat po ng may blessings galing kay Lord, pwede po kayong tumayo dito at mag-testimony. Meron po bang gustong mag-testimony ngayon? Yan. Ayan, ito po. Sige po. Si Tita Elvie po, palakpakan po natin ang buhay ni Tita Elvie. Yan, oh. Umiingay na yung church natin. Dahil sa mga tunog ng mga bata. Opo. Sige po. Good morning po sa lahat. Nagpapasalamat po ako ng marami kay Lord dahil dito naman po yung mga apo ko. Pinagpe-pray ko po na sana yung mga anak ko, madala ko rin dito. Nagpapasalamat po ako ng marami kay Lord sa mga biyaya at kalakasan. At lalo-lalo po kay Pastor Menard. Purihin ang Panginoon. Amen. No, so sana po patuloy po na tayo ay dumami no sa ating simbahan ngayong taon. Yan po ang target natin. No, saka sa isang successful na meeting po last week, bagamat wala ako. Opo, no, successful na meeting last week at marami pong napag-usapan and hopefully lahat po ng plano natin for this year ay ma-continue po natin, magpapagano natin. Ayan, sige po. Si Teacher Laida po, palakpakan po natin ang susunod na magte-testimony. So, magandang umaga po sa ating lahat. Napakabuti po ni God kasi nandito tayo instead sa mga questionable places na alam nating hindi po mag-glorify si God. Sabi nga po, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Sa KWCA po, ito yung nakalimutan kong mahalaga po. Ito po yung last Thursday ng January, dahil po National Bible Month, kami po ay nagkaroon ng non-stop praise and worship. At marami pong bata at the end
ang sabi po ni Pastor, kasi siya nakakakita, ang tumanggap sa Panginoon. We hope ma-nurture namin ang mga batang ito na nag-aaral po sa KWCA. So sa Diyos po ang papuri at inihahabol lang po namin ng more time po with the apos. Si Gia medyo, kahit makulit, medyo masama ang pakiramdam. And yung dalawa naman po, si Chloe at si Clark, pag-pray po natin na pag may swimming sila na training, kasama sa pang-araw-araw sa school sked, mabalansi din po nila. At tuwing may competition talaga, pinanlalaban po kasi sila ng school, they'll really do their best. No? Prayer request po ito ni Mami Carmi. Okay? So, sa Diyos po ang papuri, patuloy ho nating kamustahin ang ating mga anak. Yan. O, gusto mo na ba mag-asawa, Carlo? Ikaw? Natawa yung nanay, sample lang po yun. So, sa Diyos po ang papuri, mamaya po, hopefully, may Sunday school po tayo. Kung gusto ko na daw po mag-asawa. To be announced. To be announced po. Opo. Magugulat na lang po kayo. Sige po. Para po sa ating last na testimony po no, kay Brother Carlo. Ayan, palakpakan po natin. Ayan. Brother. Bali, lahat po kayo. Hindi, joke lang. Hindi, gusto ko lang po i-honor si Lord, no? Kasi basahin ko lang po itong verse sa Philippians 4, 6 to 7. Ang sabi po doon, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. So ayun, gusto ko lang i-honor si God kasi sobrang tagal po ng January. And sa sobrang tagal po ng January, sa tinagal nun, hindi ko na malayan na hindi pa pala na-rehistro yung sasakyan ko. Pag-gala-gala po ako, walang... So legit po, hindi ko talaga siya naalala. Ngayong February ko lang naalala. Tapos po, nag-search ako kung magkano yung fine. So ang fine daw niya is 1,800. So bali, all in all, ang babayaran ko is nasa 8,000. So ako po medyo nag-worry na. Pero sabi ko, ay hindi, mag-pray muna. Ito legit po to, nasa office po ako eh. Pagka-send ko kasi nagpapalakad lang ako eh. So pagka-send ko po ng pera dun sa naglalakad, sabi ko, hala ka, 8,000, ang laki nung penalty ko. Pero habang nasa office po ako, lumabas ako dun sa likod. Mayroon kaming likod eh. Nag-pray po ako. Legit po na nag-pray talaga ako. Lord, parang ang prayer ko, binigyan mo ako ng pangbayad nito. Ikaw nag-provide ng pambayad nito. Kung ibabalik mo, Lord. And hindi ako mag-worry. Kasi medyo malaki talaga yung pera. Maliit na bagay lang naman. Pero pinag-pray ko kay Lord kasi medyo kasalanan ko eh. Ayun, and alam niyo po ba, talagang prayer really works kahit sa maliliit lang na bagay. Kasi pagkapasok ko po dun sa office ko, pagkaupo ko, pagka-unlock ko nung laptop ko, nag-chat yung nag-aayos. Sabi niya, Boss, Boss, ang swerte mo. Hindi ka binigyan ng penalty. Ibabalik ko yung mga penalty mo. Ayun, nakakatuwa po. Napakalit lang na bagay, pero dun po sa binasa kong Bible verse, siguro marami sa atin ganun, no? Nag-worry agad, nagiging anxious tayo. Pero sabi nga ni Lord sa verse niya, do not worry about anything, instead, pray about everything. So, kung meron kayong pinagdadaanan, bago kayo mag-worry, ibigay nyo lahat kay Lord muna. At dahil po dyan, naisip ko lang, itong church natin, meron po tayong prayer meeting every Wednesday, no? So, gumawa po ako ng ito, QR code.
Meron po tayong prayer box. Tama ba, ma? Meron tayong prayer box. So kung gusto nyo pong magsulat ng mga prayers doon, ilagay nyo lang po doon. Pero kung nahihiya kayo, meron po tayong QR code. I-scan nyo lang po yan. Scan nyo lang yan, ha? Tapos, yan po yung lalabas. Yan, prayer request. Ilagay nyo lang po yung pangalan nyo. Kung nahihiya po kayo, ilagay nyo kahit ano lang, NA. Then ilagay nyo na po yung prayer request. Tapos, i-collect ko siya. And ibibigay natin kay Pastor Menard. Para malaman natin yung mga prayer request ng mga members natin. And let us pray for you. Ayan, meron every Wednesday. So, if a-flash ko po yan, siguro every testimony, no, kuya? Oh, every testimony, every end, ipa-flash po namin yan. Kung gusto nyo pong kung may gusto po kayong ipag-pray ng church, finances, spiritual growth, ano pa ba, problema sa pamilya, problema sa jowa, share nyo po sa amin, problema sa anak. And tingnan natin, pagpe-pray yan ng church. Problema sa magulang, sige, pwede na rin po. Ayun po. So maraming salamat po kay Lord and sana po may nakuha kayo. And since nandito ako, announce ko na rin, no? Announce ko na rin, since nandito ako. So, ayun po, announce ko na rin. So, nagplan po, last meeting, nagplan po kami for the youth. Every Tuesday po, meron po tayong basketball sa high school. Free for everyone po. Ayan, so, approved na po ni Pastor Menard tsaka ni Teacher Laida. Care of Kuya Joses. So kung sino po yung gustong sumama every Tuesday, 6 p.m. to 8 p.m. Para sa mga kabataan, be sure lang na magpaalam sa magulang, ha? Para alam. And para sa mga matatanda, magpaalam kayo sa mga magulang nyo. And lastly po, every Wednesday naman, para sa Young Pro Fellowship dito po sa church, 6 to 8 din po, 6 onwards, 6 p.m. onwards. After work, bali Wednesday, 6 p.m. onwards, Young Pro Fellowship dito po sa church. Yun lang po. Thank you po kay Lord. Ay, yes po, yung mga, announce ko na rin, yung mga gusto pong sumali sa worship team. Ayan, habang nandyan pa po ang ating malupitang bahista, willing po kaming magturo. Punta lang po kayo every Saturday, 4:30 p.m. before practice po namin. And, pero kausapin niyo po muna kami para may schedule namin kung sino yung mga gustong tumugtog. Open din po sa lahat. Open po sa mga magulang, sa mga young pro, sa mga kabataan. Ayan po. Salamat po. Ayan, sige po. No? So, ang topic ay grace. No? Hindi para sa iyo, pero ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ayan po ang karamihan ng mga blessings na mga nandito sa Potter's Place Christian Fellowship. Sige po. Every time po na mag-a-announce po tayo about sa prayer meeting, ipa-flash po namin yung QR code. No? Pag may internet po kayo, buksan nyo lamang po ang inyong camera app sa inyong cellphone para po ma-access ninyo yung ating prayer request form. No po, once na matapos yung fill out lahat ng mga details, no, automatic po yan. Pag hit nyo ng submit, pag pindot nyo ng submit, no, papasok po yan sa aming parang pinaka-server namin. No, at mababasa po namin lahat ng inyong mga prayer request. Sige po. Announcement po, Bible study. Kina Sister Leia po, on Thursday. Thursday po ng 5 hanggang, onwards na po yun, 5. Opo, hanggang alauna po ng madaling araw yun. And then yun nga po, yung sa youth na basketball, may kasamang fellowship po every Tuesday, 6 to 8. Siwaw, every Saturday, 1 p.m. po. Opo, Siwaw, every Saturday, 1 p.m. dito po sa church. Okay, ang Young Pro naman, 6 to 8 p.m. naman po, no? Wednesday, dito din ba? Dito din. Okay? And yun lang po. No, sige po, tayo po'y tumayo at i-prepare po natin ang ating puso sa pag-awit sa ating Panginoon.
ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay tumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang naloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag. Pagtitiwala ko'y hindi matitinag. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Bisig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa aking puso. Tuloy ang awit, tuloy ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ay taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog na papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Tuloy ang awit, tuloy ang awit, sigaw ng aking pusong nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daloy at ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo, hindi mapipigil, hindi matutuyo. Tuloy-tuloy ang awit para sa'yo. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na nakamit sa piling nyo. Kapayapaan nagmumula sa inyo.
sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling nyo. Kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kami sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko Sa piling nyo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay.
walang hanggan. kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasa. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsama ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa iyo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na yung itinakda upang kami kausapin, pagpalain, Panginoon, pagkaloob sa amin ng sariwang salita mo, Panginoon, upang makatulong ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin sa araw na ito, Lord God, sapagkat Ikaw nagbigay sa amin ng kalakasan. Binigyan mo kami, Panginoon. Ginising mo kami kaninang umaga upang makakilos, makalakad, makapunta sa church, at madinig namin, Panginoon, ang paghahayag ng iyong salita. Salamat po maging sa aming mga nasa online partners, Panginoon, na kasama namin sa panambahan. Dalangin namin na kung paano mo kami pinagpapala din sa loob ng simbahan ng Potter's Place, ganun mo rin pagpalain, Panginoon, ang mga nakikinig, Lord God, sa online. Maraming salamat sa teknolohiya, Panginoon, na bago at naaabot namin, Lord God, ang mga tao, Panginoon, kahit na po sila yung malayo sa loob ng simbahan. Kaya Lord, kinukumit namin sa iyo ang buo naming
pagsamba. Dalangin namin, Lord, na ikaw ang siyang mangingibabaw. Tatakpan mo, Panginoon, ang aking sarili upang ikaw lamang, Lord, ang makita at pabigyan, Panginoon, ng parangal. We also especially pray for Doc Arem, Panginoon. Bigyan mo siya ngayon ng kalakasan, ng sound mind, Panginoon, malinaw na plano upang maihayag niya, Panginoon, sa taong kakausapin niya ngayon ng lahat. Maraming salamat po. Kinukumit namin sa iyo ang lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Pwede po tayo maupo. Last week po ay nagkaroon ng business meeting ang church. At isa sa mga napag-usapan natin ay ang Sunday school sa mga bata. Teacher Lyla, ito na po yung proof na kailangan na talaga ng Sunday school room, no? Para sa mga bata. At kung anong oras sila dapat magsa-Sunday school, no? So, magkakaroon po ng talagang kwarto ang mga bata sa baba para sa Sunday school. At doon po kayo magkakaroon ng pagtuturo at doon kayo mag-i-enjoy, no? Sa ngayon, wala pa po kasi hindi pa po natatapos yung kwarto ng Sunday school for kids. Pero soon and very soon, no? Gagawin na po yan. Through Brother Ronnie. Sinabit ko na si Brother Ronnie. Pero ngayon po, pakihawakan po yung mga anak, no? Palakpakan po natin yung mga batang ito. Sapagkat maaga pa ay sila po ay na-expose na sa salita ng ating Panginoon. Pakihawakan po sila para po magkaroon ng kaayusan ang ating worship service, no? Kung gusto niyo po, paglaruin niyo sila sa likod, okay lang po yan. Huwag lang po dito sa harapan ng pulpito. So, mag-invite pa po kayo ng maraming bata para po maaga pa maihatid sila sa pagkaunawa sa kaligtasan ng ating Panginoon. Maraming salamat din sa ating mga young people, no? Tayo nga ulit yung mga young people na bagong dating. Tayo kayo. At itabi nyo muna yung mga cellphone ninyo. Yan, sila po yung mga bagong young people natin, no? Amen. Ayan. Sige po. So, sila po ay mga kandidato, no? Para sa basketball team. Okay. Sige po, yan po kayo maupo. Ayan. Ipagpapatuloy po natin yung message natin last time. No? Hindi pa yata Hindi pa ma-convert. Sige po. Basahin po natin ang ating Bible siya nga pala, may mga Bibles po tayo sa likod na baka gusto po ninyo kumuha. Maliit po lang siya at yan, pakita mo nga brother, sister, Ayan, yung gusto po, libre po yan, libre. Pwede po kayong kumuha. Paglabas, may bayad na. Biro lang. Binabati rin pala natin yung mga kasama natin sa online, no? Si John Pasiona, yung ating, masasabi na nating suki. Hindi man suki, kundi kapartinan ng ating worship service. Brother John, good morning sa iyo. Sana makita ka namin dito sa church one time, no? One of these days. Si Primo Javier po na nasa Las Vegas. Good morning, Kuya Prime. Sa Las Vegas po yan, no? At si Olive Rivas. Si Olive Rivas. Ha? High school classmate ni Sister Annie. Ayan, so, mga 20 years old lang yan. At si Teacher Gina Manalo, dati pong teacher ng KWCA. Teacher Gina, good morning sa iyo. Punta ka naman sa Kids World. May sasabihin sa si Teacher Lyda. At si Glenn Tenyesa. Kaninong kaibigan si Glenn? Glenn Tenyesa. No? Good morning sa iyo. Ikaw ba yon? Ikaw pala yun. Andito pala si Glenn. Ang bilis, ano? Sige, good morning po sa ating lahat. At wala pa. Basahin po natin ang ating pong scripture reading sa Matthew chapter 7, 15 po hanggang 23. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Verse 16, by their fruit you will recognize them.
Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Ang Diyos po magpapala sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Ayan. So, ito po ay continuation ng ating message ng isang linggo. At ngayon pong 2026 ay meron po tayong theme na pinabagatan nating deepening devotion for discipleship. No? 3D, deepening devotion for discipleship in the kingdom of heaven. So, is nearness with Christ the same with being in Christ? Yung bang pagiging malapit kay Kristo, pareho ng na kay Kristo ka. No? Yun po yung ating title. Sapagkat, wala. Teka. Kasi kung nakaupo ka malapit sa apoy, hindi ibig sabihin nito ay magbabaga ka na. No? Ganon din na kapag ayan po yung title natin, Near Christ or In Christ. So, kung nakaupo ka malapit sa apoy, hindi ibig sabihin nito ay magbabaga ka na din, katulad ng apoy. Ganon din kapag ang mundong ginagalawan mo ay na puro mananampalataya ang iyong kasama. Hindi naman ibig sabihin nito ay ikaw ay na kay Kristo na. Okay? Ang ibig sabihin dahil dito ay hindi porket nakikipag-fellowship ka na sa mga mananampalataya, hindi automatic na mananampalataya ka na din. Kasi po may tatlong uri ng tao, no? Yung una, yung hindi mananampalataya at alam niya na hindi pala siya mananampalataya. No? Alam niya na hindi siya mananampalataya, pero alam niya na hindi siya mananampalataya. Yung pangalawa naman, meron namang mananampalataya, pero hindi niya akalain na siya pala'y mananampalataya na. Okay? Ito yung malungkot, yung pangatlo, at nakakatakot. Meron naman na alam nila na sila'y mananampalataya, pero sa totoo lang, hindi pala siya mananampalataya. Iyon ang nakakatakot. No? Una, may mga tao hindi mananampalataya, alam nila yon na hindi sila mananampalataya. Wala silang pakialam sa mga bagay tungkol sa Diyos. Meron naman yung mananampalataya na pala siya, nagkaroon na pala siya ng encounter sa Panginoon, pero hindi niya pala alam. Walang nagpapaliwanag sa kanya. Hindi niya alam na mananampalataya na pala siya. Nararamdaman na lang niya. Ito yung pangatlo, alam niya na mananampalataya siya, pero sa totoo, hindi pala siya tunay na mananampalataya. Meron kasi mga tao na buong kala nila na sila'y mananampalataya kasi hindi sila katulad ng ibang tao. Mababait sila eh. No? Hindi sila manginginom,
Hindi sila drug addict. Hindi nakikipagtismisan. Hindi sila mga immoral na tao. They serve, they give, they even teach the scripture. Hindi naman tatanungin ni Lord, actually, kung wala kang absent sa church. Maraming tao na akala nila, dahil mabuti sila, mabait, ay kami ay mananampalataya na. Ang question kasi is, whether you are born again. No? Yun ang tanong. The question is whether you were born again. Hindi yung napakinggan mo yung katotohanan, kundi yung niyakap mo ang katotohanan. Hindi mo lang narinig ang katotohanan, kundi niyakap mo. No? Hindi lang yung tinanggap mo yung grace of God, kundi isinuko mo kay Lord yung iyong pride, yung sarili, yung buong buhay. Mahirap kasi, lagi tayo nasa church. No? We sing praise and worship. But our souls remain stranger to God. Yun ang mahirap. No? So, religious people are not automatically redeemed people. Church people is different from unsaved, worldly people. Church people, tayo mga nag-church, natutunan natin how to feel safe while remaining lost. At para doon sa mga nagsisimba, wala silang pakialam sa doon sa mga hindi nagsisimba, wala naman kasi silang pakialam, no? Sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ang pinakamahirap sa mga church people na dapat nilang pag-aralan maigi, sama po tayo, yung kanilang kondisyon. Dahil yung mga taong sa palagay nila ay sila ay ligtas, dahil may kinakaaniban silang church, they don't feel any danger. Walang nararamdamang danger. Hindi sila takot na mapahamak on the day of judgment. Ay, nagsisimba naman ako eh. Ay, member na ako ng Potter's Place. No? Nawawala yung fear, yung takot na on the last day ay sila ay mahatulan ng Diyos. Ang feeling kasi ay meron silang normal, good Christian character. Ang purpose po ng message na ito ay isa lang. Sabi natin, deepening devotion, o kaya po, ganito na po tema natin ngayon. Purpose po ay isa lang, isang araw, baka po kasi isang araw, magising tayo, sa harap ng ating Panginoon, magulat tayo sa Kanyang sasabihin. At huli na ang lahat. Kaya po, bilang pastor ninyo, katungkulan ko po na sabihin po ito, ang katotohanan na ito. Sapagkat pakinggan natin yung salita ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7. No? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven. But he who does the will of my Father who is in heaven. Tingnan po, notice po what that means, no? May mga tao ngayon who can confess the right title of God. No? May mga taong kayang sabihin yung tamang titulo ng Panginoon, Lord, Lord. Alam nilang gamitin yung mga salita ng mananampalataya. No? Yung ang tawag na church jargons. No?
Alam niyo yung mga salitang church, quiet time, di ba? Amen, praise the Lord. Lord, Lord, sabi, not everyone who says to me, Lord, Lord. So ito yung mga taong confident enough, no? To address Jesus Christ as Lord. And still, will not enter the kingdom of heaven. Lord, Lord, no? Alam nila yung mga salitang Kristiyano. Alam nila kung sino si Lord, si Jesus Christ, because they can confess the right title of God, and yet, still they will not enter the kingdom of God. Many will say to me that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? These are religious people. Tingnan nyo maigi yan. These are religious people. No? At they presented their works. Their Christian works. Hindi naman sila sinagot ni Lord na kulang ang mga gawa nyo. Hindi naman gano'n ang sinabi ng Panginoon. No? Hindi niya sinabi na, dati kilala kita, pero dahil binitawan mo ako, hindi na kita kilala. Ganyan ang paniniwala ng mga tao naniniwala na nawawala yung salvation. Hindi naman sinabi, dati kilala kita, pero nawala eh. O, diba? Wala naman sinabing gano'n ng Panginoon. Kaya ang ating salvation po ay once and for all. Pero itong sinagot, no? Itong sinagot ng ating Panginoon. Doon sa mga nagsasabing, Lord, Lord, depart from me. I never knew you. Hindi niya sinabing, hindi ka perfect. Bagos sinabi niya, hindi kita kilala. Hindi niya sinabing, hindi ka perfect. Ang sabi niya, I do not know you. You are unknown by me, sabi ng Panginoon. Not you struggled, but you practice lawlessness. Ang malaking trahedya ay may mga taong nakadikit sa relihiyon, nakadetached naman sila kay Kristo. Kasi ang popular na dahilan, naniniwala naman ako sa Diyos, Eh, di ba't naniniwala sa Diyos yung mga nagsabing, Lord, Lord? Even demons believe and they tremble. Even demons read the Bible, talo pang minsan tayo. Demons believe God and they tremble. Takot sila. Ang pananampalatayang nakapagliligtas ay hindi lang alam mo ang paraan para ka maligtas. Alam ko ang paraan dyan eh. No? Meron tatawag na, 4 spiritual laws. Ngayon ang tawag doon, 4 spiritual flaws. Ang pananampalatayang nagliligtas ay ang pagsuko ng ating kaluluwa kay Kristo. At pagtanggap kay Kristo na parang precious jewel, no? Doon sa kanyang parable. No? Merong parable na binigay si Jesus Christ. Ganito raw ang talagang ligtas. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. No? Maraming isang tao daw na naghahanap ng yung pearl ay yung ano magpapasaya sa kanila. Ano yung tunay na kaligayahan, magbibigay sa kanila ng tunay na kaligayahan. At yung nung taong naghahanap na nakakita ng precious great price pearl, binenta niya lahat. Makuha lang niya yung pearl of great price. At alam niyo kung sino yung pearl of great price natin? Si Jesus Christ. Willing tayong ibigay natin ang lahat
para lang sa ating great pearl of great price. Sapagkat hindi lang po kapatawaran ng Diyos ang gusto natin. Ang gusto natin mismo ay ang Diyos. Para sa isang tunay na mananampalataya, we just don't go to the house of God. We become the temple of God by the Holy Spirit. Sabi po sa John chapter 3, verse 3, Verily, verily, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Hindi unless one joins a church, no? Hindi unless one serves in the church, born again, unless he is born again. Ibig sabihin, made new. Binigyan ng bagong puso. Binigyan ng mga bagong desires. Bagong allegiance. Bagong direksyon. Higit sa lahat, bagong nature. Di ba, bago natin binasa yung sa Matthew 7, yung Lord, Lord, depart from me, nandun yung kwento ng by their fruits, they are known. Tinitingnan ko, nung isang linggo, tinitingnan ko saan ang link nun. Yung pala, ang link talaga nun, it is all about nature. No? Nature ng tao. Kasi ang punong bangga, hindi mamumunga ng punong santol. Nature. Ang taong nasa Diyos may bagong nature. No? And by their fruits, they are known. By our new nature, we are known. Kaya nga, being born again is having a new heart, a new nature, a new desire. No? Because by their fruits, you will know them. No? Sabi dito, you can identify them by their fruit. That is by the way they act. Can you pick grapes from bushes or figs from thistles? Yes, just as you can identify a tree by its fruit, you can identify people by their action. This is the Christian's new nature. No? Nature of those who were born again. Okay? So, if anyone is in Christ, he's a new species. Sabi po ng Amplified Version. A new species, a new creation. Yung old nature mo before Christ, ayan, nakalagay dyan. An old nature mo, separated from Christ. New nature mo, united to Christ. Old nature mo before Christ, you're dead. New nature as a Christian, alive. Old nature before Christ, you're disobedient. New nature as a Christian, obedient. Old nature before Christ, ruled by spiritual evil. New nature, sharing in Jesus' rule over spiritual. Objects of God's wrath in our old nature. Ngayon, we are objects of God's affection. Old nature natin is walking in sin. Now, we are walking in good works. Old nature natin is destined for hell. Our new nature as a Christian seated with Christ in heaven. Sabi rin po sa Hebrews 2:3, how shall we escape if we neglect? Sabi nyo nga, neglect. If we neglect such a great salvation. Ano yung sabihin ng neglect? Pinababayaan. Pinababayaan mo yung mga naririnig mo, yung mga nababasa mo, yung mga nasishare sa iyo. How shall we escape? Paano tayo makakatakas kung pinababayaan natin ang mga bagay, ang salita ng Panginoon na dumarating sa ating mga buhay? To hear the gospel and remain unchanged is very dangerous. No? Narinig mo yung gospel, pero walang epekto sa iyo, dangerous yan.
Bawat sermon na naririnig din natin will either soften us or harden us. Kaya dangerous eh. It will either soften you, your heart will be softened, or it will harden your heart. Every call, bawat panawagan to repent, na isang tabi mo, nadadagdagan yung kalyo sa puso mo. So, parang the same sun, sabi nga nila, the same sun that melts wax hardens clay. Isang malalim na tanong ang itinatanong ko sa atin ngayon. Nag-i-enjoy na ba tayo na tayo nasa loob ng simbahan? O dapat na mag-enjoy tayo dahil tayo ay na kay Kristo? Ang tanong hindi yung meron ka na bang magandang religious habits? Lagi ako nag-church. Lagi ako. Pray ako lagi. No? Ang tanong, hindi yung meron ka na bang magandang religious habits? Tulad ng pagsasabi ng, praise the Lord, hallelujah, amen, more blessings. Ang talagang tanong ay, meron ka na bang bagong nature? Bago ka na ba? Bagong pagkatao? Yun po ang tanong. Hindi ba tinatanong kung naidagdag mo ba si Kristo sa buhay mo? Ang tinatanong ko ay, ipinasakop mo na ba kay Kristo ang buong buhay mo? At kung nadidiscomfort ka sa tanong na yan, huwag mong isang tabi ang discomfort na nararamdaman mo. Itratuhin mo yan na may awa pa rin ang Diyos sa atin. No? Treat it as mercy. Kinakaawaan pa rin tayo ni Lord upang masaliksik natin ang ating kaligtasan. Kung tayo ba'y malapit kay Kristo, o tayo ba'y na kay Kristo na? Yung mga nagsabing, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Sila yung mga naging malapit kay Kristo, pero walang pagsuko ng buhay kay Kristo. Nagpupunta sa church, sa mga gathering, Christian gathering, pero lumalabas sa church na parang walang narinig. Did we not prophesy in your name? Nagturo sa pangalan ni Kristo? Ang tawag dyan, mga Kristiyanong sa nguso, hindi sa puso. Ginawang menu yung Word of God. Ito, pinipili lang yung gustong sundin. Para nagiging menu lang yung Bible. Intact pa din yung self-pride. Gusto ng blessing ni Lord sa sarili niyang dikta at sa sarili niyang plano. Alam niyo ba si Judas? 3 taon kasama ni Jesus Christ. 3 taon. He was near the Lord. Nakita niya lahat yung mga miracles ni Jesus Christ. Siya yung naging malapit kay Kristo, pero hindi nagpasakop kay Kristo. Kaya he went to hell. I never knew you. Depart from me, you workers of iniquities. Yung pinakamalungkot, no? Pinakamalungkot na statement sa Bible, would you believe? Hindi ito sinabi ni Lord sa mga atheist. Yun ang realization ko rito eh. Hindi niya sinabi sa mga atheist ito. Hindi niya sinabi sa mga taga-DPWH na corrupt. Hindi niya sinabi yun sa kanila. Hindi niya sinabi sa mga kriminal.
Hindi niya sinabi sa mga drug lords, I never knew you. The saddest words you could ever hear. At hindi niya ito sinabi sa mga atheista na walang Diyos. Sinabi niya ito sa mga taong simbahan, sa mga nag-akalang ligtas sila. They came to Christ with full confidence. No? Lumapit sila kay Lord with full confidence. Dala-dala nila yung kanilang biodata. Dala-dala nila yung kanilang resume. Lord, ito ginawa ko para sa iyo. Pero nagkamali sila. They argued with Jesus Christ. Pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat. They build their confidence on the wrong foundation. They build their confidence on the wrong foundation. And they call it religious piety. Relihiyoso. Relihiyosong pananampalataya. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Narinig yun? Ganda. Pero mali. Pero mali. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos pa rin ang gawa. Sapagkat we cannot earn our salvation. We cannot earn the grace of God. Ang sabi po sa Ephesians, no? For it is by grace you have been saved. Dahil lang sa grace, sa awa ng Diyos. Through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Salvation is a gift from God. Received through faith and not based on human works. True faith means by which this grace is received. Tinatanggap natin ito by our faith sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, hindi sa ginawa natin. At ito, nag-i-involve ito na trusting in Jesus Christ and His finished work on the cross. Even good works cannot save us. Only the works of Christ at Calvary can save us. I serve, Lord. I preach. I do miracles. Sabi nun sa Matthew 7. But activity is not identity. Balikan natin yung Matthew 7. Lahat ng nireject ni Jesus Christ, hindi ito pumunta sa kanya empty-handed. No? May mga dala-dala sila. Dumating sila na may dalang religious resume. No? Tingnan nyo, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons? And in your name perform many miracles? Mga ministry works po yan. Mga ministry works po, mga ito. But Christ still said, I never knew you. Katakot, ano? I never knew you. Tandaan natin, hindi niya ito sinabi sa mga drug addicts. Hindi niya ito sinabi sa mga drug lords. It is spoken to religious workers na nag-assume na yung kanilang religious works prove their salvation. Na inakala nila na yung kanilang mga pinaggagawa dito sa lupa ay makapagliligtas sa kanila at papasok sila sa kalangitan. Parang you can work for God without knowing God. No? Pwede pala yun. Pwede kang gumagawa para kay Lord, hindi mo pala kilala talaga ang Panginoon. Ito yung hindi natin maiiwasang katanungan. Saan nakatayo ang confidence mo
tungkol sa iyong kaligtasan. Saan nakatayo? Kung mamamatay ka, wag naman sana. Ngayon, o mamayang gabi, anong sasabihin mo kay Lord? Lord, nag-church naman ako Lord, nabautismuhan po ako. Naglilingkod po ako, Panginoon, sa iyo at sa simbahan. Marami po akong alam na doktrina, Lord. Nag-aral pa nga ako sa Bible school O Lord, naranasan ko po yung galaw ng Espiritu, nanindig yung aking mga balahibo. Saan nakatindig ang iyong kaligtasan? Sabi ng Panginoon, walang kahit anuman dito sa sinabi mo ang makakapasok sa iyo sa kalangitan. Not even once. Doon sa sinabi. None of those will stand if you have never been born again. Sapagkat ang sabi sa John chapter 3, nawala ulit. Pakipindot na nga lang. Ang sabi sa John chapter 3, unless, I tell you the truth, unless you are born again, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. That means, your greatest need, hindi yung religious routine, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. Unless you become a new creation, nagkaroon ka ng bagong nature. No? Sapagkat ang sabi po ito po yung mga, pinili ko ibang mga verses, If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away and all things are becoming new. Sabi naman sa Ephesians 4:24, put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Sabi naman po sa Colossians 3:10, put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Itong mga verses pong ito emphasize the transformative power of faith in Christ and the concept of becoming a new creation. So hindi yung mga, Lord, I prophesy, Lord, I never knew you. Wala din ang basihan ng pagpasok sa langit. Lord, ang laki nga ng tithes ko So, essentially, to be born again is to be a new creation in Christ. To be in Christ, nagsisignify ito ng mas malalim na spiritual union with Jesus Christ. In Christ also implies position of security and identity bilang mananampalataya. Nagiging parte tayo ng body of Christ, to be born again. To be born again, naputol na yung ating past life. Yung buhay natin na makasalanan at separated from God. Tapos na yun. Dahil sabi ko sa Ephesians, you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Lahat po tayo yun. Lahat po tayo na patay. Lahat tayo namatay because of our sin. Lahat tayo hiwalay sa Diyos. Lahat tayo ay walang mata para makabasa ng Word of God o maintindihan ng Word of God. Walang kaisipan para maunawaan ang salita ng Panginoon. Walang pagmamahal para mahalin natin ang Panginoon. Wala. We are all dead in trespasses and sins in which you and I once walked. Lahat po tayo. So,
nang tinanggap natin si Kristo, nagkaroon ng palitan doon sa Kalbaryo. No? Dati patay ka, ngayon hindi ka na patay. Kinuha ni Kristo yung ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, na ipako na din yung ating lumang sarili. Kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kinuha niya. No? Doon sa krus, hinusgahan na ng Diyos Ama ang kasalanan ng sanglibutan na pinasa ni Kristo nung siya ay nakabayubay sa krus. At dahil kasama na tayo doon, yung ating lumang sarili, nahusgahan na yung ating lumang sarili. Sabi po sa Romans, excuse me, 6:7, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin. So, pinako sa krus, kasama yung ating old life, patay na yon. Kaya sabi ng Scripture, hindi ka na kailangan alipin ng kasalanan because meron ka ng bagong nature. No? We should no longer be slaves to sin. Meron na tayong paraan para labanan ang kasalanan. Dapat patay na yung ating lumang sarili. Patay na. Katulad lagi sinasabi ng biyanan ko, patay na si Rudy. love ko yung biyanan ko na yun. Lagi yung sinasabi yun, patay na po si Rudy. Ayan. Ayun, pinatawag siya sa SSS office. Kasi kung patay ka na, wala ka ng pensyon. Nakakatawa talaga. Pero yun po yung totoo. Our old nature, our old life, our old self is already dead. Doon sa krus ng Kalbaryo, pinako kasama ni Kristo. Noong kinuha ni Kristo ang ating kasalanan, ibinigay naman niya sa atin yung kanyang katuwiran. Kaya now we are now alive. Nung muling nabuhay si Kristo, kasama rin tayong nabuhay ni Kristo with our new nature and new self. Di ba sabi sa 6:8? Kasunod yan, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Kaya nga tayo, mga born-again believers, is now living in Christ. No? Live not near Christ, but living in Christ. Amen? So, not near Christ, hindi lang malapit kay Kristo, subalit na kay Kristo. So, kaya nga sabi ng Matthew 7:23, I will tell them plainly, I never knew you. Because maaaring nabuhay ka lang malapit kay Kristo. I never knew you. Wala tayong koneksyon. Walang nangyaring pagsuko ng sarili, pagsuko ng pride, pagsuko ng ambisyon. Total surrender. Hindi natin nakita yung the pearl with great price. Kaya inubos natin ang lahat, makuha lamang yung perlas na yon. Nung sinabi ng Panginoon, I never knew you, hindi yan sinasabing kulang siya sa impormasyon tungkol sa iyo. Hindi yun ang ibig niya sabihin doon. Ang sinasabi niya ay, hindi nagkaroon ng saving relationship, walang naging union, walang covenant, bond. Yun ang ibig niyang sabihin. Dahil ang tunay na Christianity is not knowing about Jesus. It is Jesus claiming to you. Hindi mo lang siya kilala.
But Jesus Christ is claiming you as His own. Hindi ito pagdagdag ni Kristo sa buhay natin. Naidagdag mo na ba si Kristo sa buhay mo? It is Him becoming your life. Hindi mo lang dinagdag si Kristo sa buhay mo. No? Kundi, siya yung buhay mo. Hindi lang ito paggamit ng pangalan niya, Christian. Kundi, ikaw ay pinamamahayan na ng banal na Espiritu sa iyong buhay. At ang tunay na marka ng banal na Espiritu sa buhay mo at sa buhay natin ay yung bagong nature. Bagong nature that produces new direction in your life, new life to live, new habits, new attitudes. No? Dahil hindi ka lang i-improve ni Lord Jesus Christ, hindi ka lang niya i-improve, babaguhin ka talaga niya. Ang bagong kapanganakan ay hindi lang yung dagli ang isang desisyon. No? Kaya, tandaan mo yung date na to. Lagi sinasabi ni Teacher Laida. Pero it's more than that. Huwag mo na tandaan kung kailan ka nagsumuko kay Kristo. Hindi lang po yung ganun. Okay din yun, pero ito'y panimula lang ng bagong pagkilos sa buhay mo. Ang regenerated heart, no? Yung binagong puso, begins to love what was once you hated. Parang nung ako po hindi pa born again, sabi ko kay Teacher Laida, nung sinishare nila ako ng gospel, sabi ko, yung Bible, yan ang pinakahuling librong babasahin ko. Tigas eh. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Sabi ko, yung Bible. Mahilig ako magbasa po kasi ng libro. Sabi ko, yung Bible, no, baka pag malapit na akong mamatay. Ganyan. Kaya ang regenerated heart, yung dating ayaw mo, mahal mo na ngayon. No? The ones, yung dati mong gusto, ayaw mo na ngayon. Di ba? Yung dating, pag may nagsabi, pare, andiyan ka na pala, inuman na. Gusto mo yun eh. Maamoy mo lang yung alak. Uy! Pumpleto na yung araw ko. Di ba? Pero yung dating mahal mo ngayon, ayaw mo na. Maamoy mo lang yung alak, nasusuka ka na. Bakit? Kasi meron ka ng bagong regenerated heart na nga. Bagong nature. Dahil hindi na naninirahan ng kasalanan sa buhay mo. At nagkaroon ka na ng pagnanasang mabuhay ng may kabanalan. Mahirap kang gawin, pero nandun yung pagnanasa mo. Nandun na. No? You're trying to. So, nakakaramdam ka ng digmaan. No? Napapansin mo, parang may digmaan sa loob mo. May digmaan. May bago kasing hari na pumasok sa buhay mo. Alam naman yung mga hari, nagko-conquer yan eh. Kaya parang nararamdaman mo, ano ba ito nangyayari sa akin? Pati aso ko, nanibago na sa akin. No? Dati sinisipa ko siya pagdating ko. Ngayon, niyayakap ko pa siya. At yung aso mo, namimili kung sino nagpapakain, yun ang niyayakap niya. Pati aso mo, nanibago. Kapitbahay mo, nanibago. Pag tinapunan ka ng basura, nagagalit ka. Ngayon, pag tinapunan ka ng basura, winawalis mo. Nanibago na, nagbago ka na. Pati mga office mates mo, kaklase mo, nanibago na. At nagtataka ka, bakit ganoon? Parang, sabi nga ni Paul, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. At yung hindi ko ginagawa, yun ang dapat kong gawin. May digmaan, no? Sapagkat may bagong hari. May bagong hari na pumasok sa buhay mo. At pinababagsak niya yung mga pader na humahadlang sa pagtatag niya ng bagong kaharian sa buhay mo. Expect
war inside you. So kung walang giyera, kung wala kang nararamdamang giyera dyan sa loob mo, at you can live comfortably in sin, nag-i-enjoy ka pa rin sa sin, may problema. May problema yung pagiging born again mo. Sapagkat, pag na-born again ka, iba ka na. Bagong nilalang ka na. Bakit ko ito tinatapik? Pastor, ano ka ba? Ba't tinatapik mo? Medyo nababagabag ako dyan. Kasi po may sinabi po sa 2 Corinthians chapter 15. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless, indeed, you are disqualified. Tungkulin po namin to mga pastor to remind us sapagkat ang eternity po ay hindi biro-biro. No? Yung ating maikling buhay sa mundong ito ay napakahalaga. Oo, iba nabubuhay ng matagal, iba maiksi. No? Iba 100 years. Pero yung 100 years, pag kinumpara mo sa eternity, yung 100 years, kumpara mo sa eternity, parang size lang ng alikabok yun na tinadtad mo ng 1,000 beses. Ganun kaiksi lang po yun compared sa eternity. And this short life here on earth is very important because in this short life will determine kung saan tayo pupunta sa eternity. Either we go sa kaharian ng Diyos or we go to eternal damnation. Kaya mahalaga po ito. At ang trabaho po namin mga pastor ay i-remind you to examine yourselves. Kasi mahal namin kayo. Examine yourself as to whether you are in faith. Baka pagdating doon sa harap ng Diyos, magulat tayo sapagkat ang sasabihin ng Diyos sa atin, I never knew you. Lord, kita mo yung Potter's Place? Doon ako lagi. I never knew you. Lord, nagpo-prophesy pa nga ako eh. I never knew you. Lord, depart from me, you workers of iniquity. Huli na yun. Examine yourselves as whether you are in faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Alamin mo kung si Christ ay nasa puso mo. Alamin mo na if you are in Christ or you are just near Christ, not counted po yung near Christ. Ang counted lang po ay you are in Christ. Kaya ka merong bagong nature, hindi mo na ginagawa yung dati mong ginagawa, hindi mo na minamahal yung dati mong minamahal, hindi mo na ginugusto yung dati mong gusto. Iba na. Because you are born again. Alam niyo ba na walang bisita sa kaharian ng Diyos? Hindi tumatanggap ng bisita doon. You must be born again. Amen? Tayo po'y tumayo lahat at manalangin.
Maraming salamat po, Lord, sa reminders mo sa amin. Pinapatunayan mo lang na talagang mahal mo kami. You do not want anyone to perish, but will have everlasting life. Marami pong tao, Lord God, ang hindi nakakaalam kung anong requirements talaga ng kalangitan. Akala ng iba, magpakabait lang. Akala ng iba, magpunta lang sa church. Akala ng iba, pumasok sa ministry, mag-aral ng Bible. Pero lahat ng yon, Panginoon, hindi counted. Sapagkat ang kailangan lamang namin ay maipanganak ng muli. At magkaroon, Panginoon, ng bagong nature. Because we will become a new creation kung kami po ay na-born again. Kakaroon kami, Lord, ng bagong pagnanasa na sumunod sa iyo. Because you are our everything. You are our pearl of great price. Na nung natagpuan ka namin, Lord, at tagpuan mo kami, Panginoon, nabuhay kami ngayon in Christ, we have everything. Lahat po ng mga worldly, material things, baliwala. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang nais namin. Salamat po sapagkat binigyan mo kami, Lord, ng ilang oras para pag-aralan, to examine ourselves, to check if we are in Christ or just near Christ. Dalangin namin, Ama, huwag mo kaming papatahimikin hanggat hindi namin na-examine talaga, Lord, ang aming mga sarili. Magkaroon kami ng takot, pangamba. Baka sa pagdating ng paghukom ay marinig namin yung mga salitang, I never knew you. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, usapin mo kami. At kung kami, Lord, ay nag-aakalang okay na kami, ligtas na kami. Subalit, wala kaming bagong pagkatao. Hindi namin naranasan yung bagong kapanganakan na magdadala sa amin ng bagong kaugalian. Bagong nilalang kami. Bigay mo sa amin ngayon, Panginoon, ang banal na Espiritu upang kami ay saliksikin ang aming puso at kilalanin ka bilang the pearl of great price na pwede naming makuha sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Lord, kapag narinig namin ang gospel at humihingi ng repentance sa aming mga maling pag-iisip. Ngayon, dalangin namin, Ama, that we will repent, change our mind, change our direction, and we will live our lives para sa iyo lamang, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, na maibahagi din ito sa aming mga mahal sa buhay. Nais naming sama-sama kaming lahat bilang pamilya pagdating ng panahon sa iyong kaharian. Salamat po, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Ikaw ang gusto namin, Panginoon. Hindi ang iyong blessing, hindi ang mga miracles mo, Panginoon. Ikaw po, tanging ikaw lamang, Panginoon, ang nais namin. Inukumit namin sa iyo, Lord, ang aming mga mahal sa buhay. Dalangin namin, Lord, na lalo na yung mga anak namin, mga bata, sila po ipalakihin mo, Panginoon. Tulungan mo, Lord, kami na ma-introduce sila sa pagmamahal sa iyo.
Salamat po sapagkat dinala mo kami ngayong araw na ito sapagkat this is your day. Ikaw ang nagtakda nito, Panginoon. Maging ang mensaheng narinig namin ay tinakda mo at ayon sa iyong kagustuhan. Salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan ka namin. Minamahal ka namin, Lord. Hayaan mo, Lord, ang Butler's Place Christian Fellowship ay maging daan lamang, Panginoon, upang maghatid ng kaliwanagan tungkol sa gospel, sa mabuting balita, sa mga tao at sa mas marami pang tao. Maging nasa online, Panginoon, salamat po sapagkat pinarating mo sa kanila ang mabuting balita sa araw na ito. Salamat ng marami. We worship you, Father God. We love you very much. We thank you. We glorify your name. To him who is able to keep us from falling and to present us faultless before his glorious presence, be glory, majesty, dominion, and authority, both now and forevermore. Nagbubuklod sa ating pag-ibig ang mensahe natin. Magmahalan tayo nang makita ng mundo ang pag-ibig ni Kristo. Sa ating paghihiwalay, manatili ang pag-ibig na taglay. Pagbuklurin tayo ng Espiritu ng Diyos na umibig sa atin ng lubos. Magandang tanghali po. Humayo po tayo. Taglayin natin ang kapangyarihan, kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. Kita-kita po ulit tayo sa online. Magkita-kita po ulit tayo next week. Maraming salamat po.